Walang ever a time na nakatakas ka, lumaban ka. Wala po. Pero balita ko kasi, after ng incident na yun, nung medyo malaki-laki ka na, nabalitaan mo rin yung sa mga kapatid mo? Nung naano na po na, sila din pala. Lahat sila? Hindi po yung dalaw ko pong kapatid. Paano lumabas yun na nalaman mong sila din? Nabanggit na lang po sa akin na kami din. Tapos hindi kayo nag-uusap-usap, di nyo sinabi sa isa't isa Hindi. na pare-pareho pala kayo ng pinagdaanan. So paano yun moving forward? Paano ka nag-cope? Kasi minsan pag may pain kang pinagdaanan tapos isusuppress mo, itatago mo. Habang lumalaki ka, sumisingaw yung pain. Actually po, ang naging epekto sa akin, di ba po, wala ang mama. Papa lang po ang nandyan. Sa papa mo, hindi mo sinabi. Ay, wala pong alam si Papa. Ngayon po, parang dumistansya po ako kay Papa. Si Papa po malambing sa amin. Bunso pakis, ang Papa. Bunso tabi, pahagang Papa. Parang doon ako, parang pati po yung Papa ko nadamay sa trauma na parang ayokong dumikit sa kanya kasi natatakot ako baka Gawin din. baka gawin niya din, ganun. Takot na takot po talaga ako kahit sinong lalaki. Ganun talaga na maapektuhan yung perception mo sa mundo tsaka sa opposite sex. Opo. Kasi nag-cause yun ng childhood wound sa'yo. Tapos nalaman mo pa nangyari sa mga kapatid mo. Paano nag-stop pala yun? Nag-stop po yun kasi, di ba po nalaman nga po ng advisor ko, pinatawag po ang magulang, yung lola ko po yung, nalaman po ng lola ko, inopen po dun sa taong involved, dun na po nag-stop. Humingi ba ng tawad sa'yo? Hindi po. Hanggang ngayon? Nakikita mo pa ba yung taong yun? Nakikita ko po. Paano pag nakikita mo? Wala, dead ma lang po. Parang tapos na. Ay, ikaw na lang gagawa sa paraan sa sarili mo. Parang Para ako na para sa sarili ko. yung 5 na lang tong ginawa mo sa akin. Ako na lang. Sa personality, may nabago sa'yo. Tingin mo. Nawalan ako ng focus magmahal sa lalaki. Yun po, mas nag-focus ako sa babae kasi feeling ko safe ako sa babae. Yun po, feeling ko, isa siya sa sobrang malaking epekto sa akin. Basta, yun, mas pinipili ko na lang babae. Dumadating po sa point na, halimbawa po, may mga ganyan, may mga, syempre po, ang daming balita, mga rape, ganyan. Parang naano ko na, grabe talagang mga lalaki. Wala, parang nabawasan na naman ng ako ng tingin, bumaba na naman tingin ko sa mga lalaki. O kasi lahat ng mga krimen na nangyayaring masama sa babae, karaniwang gumagawa lalaki. Kaya sabi ko, baba ng tingin ko po sa mga lalaki. Every time na ang dami kong nalalaman na balita tungkol po sa ganyan. Pero 2022, yun yung pinakamahirap na taon sa'yo? Opo. 2021 po, 2021. 2021. Parang 5 years ago. Opo. Pinakamahirap na taon. Sobra pong hirap. Akala mo mahirap na yung pinagdaanan mo. Sabi ko, ay, tapos na ako. Natsaga na ni Lord na, nabagsubok na tong batang to. Check na. Ay, meron pa na. Wait lang, meron pa. May malaki pang darating. Meron pa po pala. Paano yun, yung 2021? 2021 po kasi nawala si Mama. Ako po, yung 2024 po kasi dapat uuwi na siya ng Pilipinas. Stop na po dapat siya ng pag-abroad kasi po 2024 ako gagraduate. Sobrang bilis lang Ate Tony ng pangyayari talaga. 2021, papacheck up si Mama. Di-check up. Ngayon, biglang sabi kailangan daw i-confine. Tapos nung i-confine, bigla daw tutubuhan na. Tapos biglang na-comatose. Biglang Dire-diretso? dire-diretso. Sabi ko, ano nangyari? Bakit sobrang bilis? Ano naging sakit ng mami mo? Ano po? Liver cirrhosis po. Parang naging liver cancer po. Po. Paano nyo nalaman? Paano sinabi sa inyo? Kasi po, si Mama po ay domestic helper. May kasama din po siyang Pinoy, yung best friend niya. Pinoy din po doon. Yun po ang contact namin, ng mga kapatid ko po. Actually, nung umaga po na yun, tumawag po sa akin yung kapatid ko, pandemic po. Sabi niya, Bibi, magpamisa ka dyan sa Kalapan. Kasi naka-lockdown daw po doon sa bayan namin yung simbahan. Magpamisa ka kasi si Mama, pag-pray. Sabi ko, sige kuya, mamaya, mainit pa lang, mamaya ako malabas. Nagluluto po ako. Ngayon, mga 10:30, wala naman po kaming wifi. Di pag nag-on lang po ng data. Ngayon, pagka-on ng data, nag-miss call ng mga hipag ko, ang kapatid ko. Bibi. Sabi ko, bakit? Di hanap po ako load signal. Tapos biglang nag-chat yung kapatid ko. Sabi niya, Bibi,
wala na si mama. Sabi ko, ha? Hindi ka ako pwede, hindi pwede. Talaga po ako, para akong nangangatal po talaga ako. Ang una ko pong shinur, yung papa ko. Kasi po, nasa, po siya doon po sa bayan namin kabila. Tinawagan ko, kumalma ako. Papa, ganto-ganto pa to. Papa, sabi niya, Bunso, wala nang mama. Sabi niya pong gano'n. Sabi ko, nasaan ka? Kumalma ka kasi po high blood siya. Na-stroke na po siya dati. Sabi ko, Papa, kumalma ka, uuwi ako. Wait lang. Pandemic po nun. Yung uso po yung face shield, yung pupunuin pa ang van, tapos may mga agwat-agwat. Ang tagal ko po sa van, iyak lang po ako nang iyak. Tapos pag uwi ko po, ang sumalubong po sa akin yung lola ko. Para po akong kinakatay na baboy. Sabi ko, talaga pong bawala ako. Para pong magigiba na yung sahig namin. Hindi ko kaya. Tapos ako po yung naimaspas ang kaunti. Pumunta po ako sa kabilang bahay. Nandun si Papa. Sabi ko, ate, nasan si Papa? Si Papa, di ka po stroke. Yung lakad niyang, binilis na lakad, gustong lumayo sa akin. Tapos niyakap po yun. Sumabog na. Hindi po namin alam talagang doon na. Tapos syempre po, tatay ko po yun, lalaki. Parang, doon ko lang siya nakita na sobrang hihina niya na wala siyang magawa. Pandemic po nasa abroad, mama ko. Anong kaya namin gawin? Wala naman po kaming pera. Yun po. At saka ang sakit din yung sa nanay mo na nawala siya nang wala sa pamilya niya. Po. Pero mayroon po siyang huling bilin sa ate Julie po, yung pong best friend niya. Sabi niya, Julie, pag ako namatay, iuwi mo akong Pilipinas. Kahit anong mangyari, iuwi mo ako ng Pilipinas. And thank you Lord po, naiuwi po siya. Pero June 9 po siya namatay, naiuwi po siya 23 na po. Frozen po yung katawan niya. Kaya po siya naiuwi, tinulungan po siya nung amo po niya. Kasi sobrang bait po kasi ni mama doon sa kanyang amo. And mahal na mahal po siya ng mga inalagaan niyang bata. Sinagot po ni amo lahat yung gastos pag-uwi at hanggang paglibing po. And pinag-aaral niya po ako hanggang makagraduate ako ng college. Opo. Yung amo ng mama mo. Sigad niya po lahat. Blessing din siya kahit papano, no? Opo. Pero yun yung kind of pain na hindi nawawala. Natututo ka na lang na mabuhay ng may Opo. pain. Nagso-social media ka na, ano nangyari yan? Ganito po, parang inalay ni Lord Parang, wow, ako bahala sa'yo, nak. Parang ganun. Ngayon po, namatay po si mama ng June. 2021 po ito. Nakilala po ako sa TikTok 2022 ng mga April. Akala ko tapos na. Bigla pong dinialysis si Papa. Talagang walang tigil ang pagsubok ng buhay Oh pa. my Lord, soldier yarn. Parang sabi, si Papa naman po ang dinialysis. Tapos, di ba po, nung mga panahon na yun, sobrang mahal po ng dialysis. Hindi pa po libre. Ngayon, nung time po na yun, ako po ay third year college. Ang sabi po ng kapatid ko, tumigil ka na. Magtrabaho ka na lang or kaya mag-working student ka para may pang tayo sa dialysis ni Papa. Tapos, ayun po, pandemic po, social media, yung aking pong dal, in-upload ko ngayon, nag-trending. Yung namali-mali yung... Opo. Bigla, Ate Tony, may brand na pumasok. May brand, sabi ko, wow. Tapos, ang rate ko po noon, 500 pesos isang video po. Doon po, nag-start na, kahit pa paano, nakakatulong po ako pantustos po sa dialysis ng papa ko. Yun ang parang naging blessing. Opo, yun po yung... Yung aksidente lang. Opo, pero nag-wow. Pero wow, nagbukas ng maraming opportunity. Yung parang yung kakulitan ko, yung pagiging maingay ko, kahit sa kabila po ng nangyayari sa... Masasakit. Ay, nailaban ni For the Go. For the go. Tapos yun po, may mga brand po. Konti-konti po. Tapos may time po sabi ko, pwede po ba 1,000 ang aking rate? Sabi, it's a go. Sabi ko, 1,000 ako. Dito ko niya 1,000 ako. May pamilya akong gamot ni Papa. Grabe, no? Ang laking tulong din ng social sobrang media. laki po talaga. Na hindi mo ini-expect na may blessing palang mangyayari dito. Opo. So, 2022, yung nag-start ka makilala. Opo, 2022. So, tinuloy-tuloy mo na. Tuloy-tuloy yan siya. Kasi pag nagsimula kang makilala sa social media, lalaki yung following, lalaki yung community. Aside from followers,
Ang kasunod niyan, bashers. Ay, ito na nga po. Opo. Parang kadikit na yan. Oh, followers.